Hindi ko kailanman naisip na ang unang araw ng pagbabalik ko sa aking bahay pagkatapos mawalan ng isang binti ay siya ring araw na mawawalan ako ng kaunting pananampalataya na natitira sa sarili kong pamilya. Sa aking 67 na taon, iniisip ng isa na hindi na maaaring sorpresahin pa ng buhay, na sobra na ang iyak, na wala ng puwang para sa mas matitinding dagok. Ngunit nang sipain ng aking manugang ang aking tungkod ng may malupit na ngiti at makita kong bumagsak ako sa sahig na parang lumangsa ko, naintindihan ko na may mga taong nabubuhay upang saktan, hindi upang magmahal. At ang pinakamasama ay hindi ang pagkahulog, kundi ang marinig ang tawa ng aking anak, ang sarili kong anak, ang siyang aking inakap at pinagtanggol ng maraming beses. Tumayo ka, nanay, sabi niya nang nanunuya. Hindi ka na bata. Naramdaman kong pinipunit ng kanyang boses ang isang sugat na mas malalim pa kaysa sa pagputol ng binti. Ang sakit sa tuhod ay matalim, ngunit ang tumagos sa puso ko ay ang makita kung paano itinaas ni Carmela, ang aking manugang, ang kilay ng may paghamak habang sinusubukan kong sumandal sa alpombra. Akala mo may magkaawa sa'yo? Wala akong pakialam, sabi niya na parang ang makita akong pilay ay palabas para sa kanyang libangan. Hindi pa ako nakakadalawang oras sa bahay mula nang ako'y pakawalan ng ospital, habang nag-a-adjust pa sa kawalan kung saan dati ay may binti, at sila'y nakakain na ng natitirang dignidad ko. Sinusubukan kong huminga, huwag umiyak, huwag humingi ng tulong. Biglang bumukas ng malakas ang pinto, si Rosa, ang aking kapitbahay. Pumasok siya ng mabilis, ang mukha ay pula, parang tumakbo. Dapat kong sabihin sa iyo ang ginawa ng manugang mo habang nasa ospital ka. Nanginginig ang kanyang boses. Nagulat si Carmela at sinubukang umiti, ngunit baluktot, nerbiyos, halos may kasalanan. Pero bago magpatuloy, nais kong gawin sa iyo ang isang espesyal na imbitasyon. Mag-subscribe sa channel at i-like mo ito. Nakakatulong ito upang makita kong sumusuporta ka at nasisiyahan sa aking mga kwento. At mag-comment sa ibaba kung taga-saan ka ngayon. Magpatuloy tayo. Hindi naghintay ng pahintulot si Rosa na pumasok, lumuhod sa tabi ko, tinulungan akong maupo at nagbigay ng tingin na maaaring ibagsak kahit sino na may kaunting konsensya. Anong ginagawa ninyo? Bakit siya nasa sahig? Katatapos lang niyang lumabas sa ospital. Nanginginig ang boses niya sa galit at takot. Umurong si Carmela. Si Danilo naman ay tumingin sa baba, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil noong bata pa siya, tinuruan siya ng kanyang nakakatandang kapatid na huwag harapin ang sinumang nakakatakot na matanda. At si Carmela ay nakakatakot sa kanya, lagi. Natapilok, utal na sabi ng aking anak na hindi rin siya kumbinsido. Natapilok ako, nasabi ko ng may mapait na ngiti. Ang ginhawa naman. Nagkrus ng braso si Carmela. Rosa, hindi mo yan problema, magiging problema mo, sagot ng aking kapitbahay. Kapag natapos kong sabihin sa kanya ang nakita ko, bumilis ang tibok ng puso ko. Mayroon sa tono niya na nagpabalik-balik sa balat ko. Hindi ugali ni Rosa na makialam sa gulo. Siya'y mabait, tahimik, yung tipong nagdidilig ng halaman sa parehong oras araw-araw. Kung nandito siya at nanginginig dahil seryoso, talagang seryoso ang sasabihin niya. Aling Maria, sabi niya habang hinahawakan ang kamay ko. Hindi ko alam kung sasabihin sa ospital o maghihintay, pero ngayon narinig ko siyang sumigaw at hindi na ako makapagpigil. Itinaas ni Carmela ang kilay na kunwaring walang pakialam, ngunit lumunok siya. Naging tense si Danilo. Ako'y nanatiling tahimik, naghihintay, nararamdaman ang pulso sa tainga. Noong araw na nagkaroon ka ng aksidente at dinala ka sa ambulansya, simula ni Rosa. Sumunod si Carmela sa inyo. Akala ko nag-aalala siya. Akala ko tumatakbo siya para samahan ka, pero hindi. Tumigas ang tingin ng aking manugang. Rosa, huwag kang mag-imbento, sabi niya, ngunit nanginginig ng bahagya ang boses. Hindi ako nag-imbento, sagot ng kapitbahay. Nakita ko ang nakita ko. Nagsimulang maglakad si Danilo sa magkabilang dako, balisa, hinihimas ang mga kamay, tulad tuwing natatakot siyang mawala ang kontrol. Ano ang nakita mo? Bulong ko na tuyong-tuyo ang lalamunan. Huminga ng malalim si Rosa. Nakita ko siyang pumasok sa bahay mo, nakita ko siyang binuksan ang mga drawer, kinuha ang mga papel, pera, mga gamit mo. At pagkatapos, nagpaos siya habang direktang tumitingin kay Carmela. Nakita ko siyang nagsunog ng isang bagay sa pasyo, parang mahalaga, isang bulong. Parang lumaganap sa buong silid, kahit apat lang kami. Nagbago ang hangin. Lumapit si Carmela, galit na galit.
Gago ka ba? Sigaw niya. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Pero hindi gumalaw si Rosa. Alam ko nang mabuti ang sinasabi ko. At kung di pa sapat yon, humarap siya sa akin. Nakita ko siyang pumasok ang iba pa. Naramdaman kong lumubog ang sikmura ko. May iba pa. Isang lalaki, hindi kamag-anak, hindi taga-baryo, pumasok ng may kumpiyansa, parang inaasahan siya. Namutla si Danilo. Rosa, please, tama na, pakiusap niya, sinusubukang umiti na parang mabubura nito ang bigat ng sinabi, pero hindi tumigil si Rosa. Narinig ko kung paano sila nag-usap. Sinasabi niya na tapos na, ngayon makukuha na nila lahat. At sinabi niya na ang matanda ay hindi na babalik ng pareho. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa amin. Umurong si Carmela. Inilagay ni Danilo ang mga kamay sa ulo. Lumunok si Rosa. Naramdaman kong tumigil ang tibok ng puso ko. Ang matanda ay hindi na babalik ng pareho, ulit ko ng mahina. At tumango si Rosa. Maria. Ang komentaryo na yon ay tumagos sa isip ko. Ang aksidente mo ay hindi parang aksidente. Hindi pagkatapos ng narinig ko. Bumuka ang labi ko, ngunit walang salitang lumabas. Si Carmela, na nasa sulok, sinubukang kunin ang kontrol. Kasinungalingan yan. Lagi akong nainggitan ni Rosa. Nag-imbento lang siya para paghiwalayin kami. Pero hindi siya tinitingnan ni Danilo. Nakatitig ang mga mata sa sahig, mabilis ang hininga. Kilala ko siya ng mabuti. Naaalala niya ang isang bagay na kanyang binabaliwala, isang bagay na alam niya at hindi ko alam. Yumuko si Rosa sa akin nang nanginginig ang boses. Maria. Bumalik ang lalaking iyon kinabukasan. May dala siyang sobre. Binuksan niya ito sa harap niya. Mukhang pera. Sila'y gumawa ng isang bagay habang ikaw ay nasa ospital, nakikipaglaban upang masanay mabuhay ng walang binti. Ang katahimikan ay nawasak lamang ng tunog ng aking mabilis na paghinga. Lumapit si Carmela sa pinto para umalis, ngunit bago siya makarating, may isa pang lumitaw sa pintuan. Isang anino, isang figura, isang taong hindi ko akalain na makikita pa. At doon nagbago ang lahat. Nang lumitaw ang figurang iyon sa pintuan, naging makapal ang hangin, halos hindi mahinga. Ang anino niya sa pader ay sapat na upang tumibok ng malakas ang puso ko na sumakit sa dibdib. Umurong si Danilo. Si Carmela, na ilang segundo lang ang nakalipas ay sumusubok tumakas, ay natigilan na parang nagyelo ang mga paa. Naglaki ang mga mata ni Rosa sa takot. Ako'y nakalunok lamang at nakatitig, nararamdaman na malapit ng mapunit ng katotohanan ang lahat ng natitira sa buhay ko. Si Rico iyon, ang dating nobyo ni Carmela, ang sinasabi niyang pagkakamali sa nakaraan at walang pakikipag-ugnayan mula noon. Isang lalaking matalasang tingin, ngiti ng ahas, at aura ng panganib na kahit ako'y nakaramdam mula unang kita. Noong araw na may 2 binti pa ako, nahuli ko siyang nakatayo sa harap ng bahay namin na parang nagbabantay. Nang sabihin ko kay Danilo, sinabi ni Carmela na kamukha lang ng iba, pero hindi ko siya naniwalaan. Ngayon ay narito siya sa loob ng aking tahanan ng walang pahintulot. Nakakaabala ba ako? Tanong niya ng nanunuya na parang walang tensyon sa silid. Sinubukang ayusin ni Carmela ang sarili. Rico, hindi ko alam na darating ka ngayon. Isang clumsy na kasinungalingan. Itinaas niya ang kilay. Ako naman ay inasahan na buksan mo ang pinto, sabi niya, pero mukhang busy ka. Tiningnan siya ni Danilo ng may galit at takot. Anong ginagawa mo dito? Anong gusto mo? Lumakad ng dahan-dahan si Rico patungo sa gitna ng sala, na parang sa kanya ang bahay. Tiningnan ang aking tungkod na nakahiga sa sahig at pagkatapos ay ako, na nakaupo pa rin kung saan tinulungan ako ni Rosa. Dumating lang ako para tiyakin na lahat ay ayon sa plano. Ang komentaryong iyon ay parang hindi nakikitang kutsilyo na tumagos sa kaluluwa ko. Ayon sa ano? Tanong ko ng mahina, bagamat nanginginig ang lalamunan. Rico, please, bulong ni Carmela sa gilid ng takot, ngunit itinaas niya ang kamay para patahimikin siya. Hindi mo na kailangang itago, Carmela. Karapat-dapat niyang malaman. Pagkatapos ng lahat, sabi niya habang tinuturo ang kawalan ng aking binti. Bayad na niya ang halaga. Humiyaw ng mahina si Rosa. Si Danilo, maputla na parang papel, ay sumandal sa pader. Anong sinasabi mo? Tanong ko na sinusubukang panatilihin ang matatag na boses.
Ngumiti si Rico. Na ang aksidente mo ay hindi talagang aksidente. Literal na tumigil ang paghinga ko. Naramdaman ko ang kawalan sa dibdib, suntok sa sikmura, hilo na umikot ang silid sandali. Hinawakan ni Rosa ang kamay ko. Hindi maaari, bulong ko. Lumapit si Carmela na nanginginig. Tumahimik ka, Rico. Sabi namin na huwag kailanman. Pinutol siya ni Danilo. Huwag ano? Tanong niya nang basag ang boses at noon, parang bumigay ang dike, nagpatuloy si Rico. Nang pumunta ang nanay mo sa bangko bago ang aksidente, natuklasan na nag-withdraw si Carmela ng pera sa account mo, maraming pera, at nagpeke ng lagda mo. Nagbuka ang bibig ni Danilo nang walang salitang lumabas. Alam niya na haharapin siya ni Aling Maria, patuloy ni Rico. Kaya nag-isip siya ng paraan para maiwasan. Tiningnan ko si Carmela, ang aking manugang, ang babaeng dapat mag-aalaga sa akin. Nanginginig siya na parang batang nahuli sa kasinungalingan. Ayaw ko, sabi niya. Ayaw kong mangyari ng ganito. Ganito paano, tanong ko na puno ng luha ang mga mata. Na mawalan ako ng binti. Na halos mamatay. Hindi iyon bahagi ng plano. Umiling si Carmela. Gusto ko lang ng panahon. Gusto kong ayusin. Hindi ko inakalang magtatagal ang ambulansya. Tinakpan ni Rosa ang bibig niya. Bumagsak si Danilo sa sofa, inilibing ang mukha sa mga kamay. Anong ginawa mo, Carmela? Bulong niya ng pinakabasag na boses na narinig ko. Ngunit sumabat si Rico ng may mapanlait na tono. Sabihin mo ang totoo. Sabihin mo ang ginawa natin. Nanginig ang balat ko. Ang ginawa natin. Ang natin na yon ay mas nakakagiba kaysa sa lahat. Ikaw ang nagtulak sa kanya, sabi ni Rico nang walang emosyon. Ako naman ay tinitiyak na mabibigo ang barandilya. Naglambot ang sikmura ko ng labis na akala ko'y susuka ako. Ang barandilya, bulong ko. Sinabi ko kay Carmela na palitan ito, sagot niya nang walang pakialam. Ikaw ay abala sa pag-uwi, naghahanap ng susi. Alam niya ng eksakto kung kailan ka nasa hagdan. Ang iba, well, ang gravity ang gumawa ng trabaho. Nagsimulang tumulo ang luha sa aking pisngi nang hindi ko mapigilan. Umiiyak din si Rosa. Parang nawalan ng malay si Danilo, galit, pinagtaksilan ng babaeng minahal niya. At bakit? Tanong ko nang basag ang boses. Anong nagawa ko para marapat ito? Tinakpan ni Carmela ang mukha. Ayaw kong saktan ka, pero sinabi ni Rico na gusto mong ilabas ako sa bahay, ay dedenunsya mo ako sa pera, iiwan ako ni Danilo. Kumbinsihin niya ako na kailangan namin itago ang eskandalo. Ako. Tumawa ng malakas si Rico. Ang totoo, Aling Maria, naging hadlang ka. Gusto ni Carmela ng kalayaan at gusto ko ng pera. Perpektong alyansa. Ang puso ko, kaluluwa ko, espiritu ko, lahat ay nawasak sa sandaling iyon, ngunit hindi pa tapos si Rico. Bagaman dapat kong aminin ang isang bagay, sabi niya habang yumuyo ko ng bahagya. Hindi ko inasahan na mabubuhay ka, pero tingnan mo, mas matatag ka pa sa bato. Galit na tumayo si Danilo, ang mukha ay disfigured. Lumabas ka sa bahay ko, sigaw niya. Pero hindi gumalaw si Rico, ngumiti lamang. Hindi hanggang ibigay ni Carmela ang utang niya. Nagsimulang umiyak si Carmela nang. Kailanman. Wala akong pera, bulong niya. Akala ko kapag namatay siya, makukuha namin. Hindi niya maituloy. Ayaw niya dahil masyadong nakakadiri ang katotohanan kahit sa kanya. At dahan-dahang itinaas ko ang tingin, pinunasan ang luha, huminga ng malalim, dahil sa sandaling iyon, sa impyerno na iyon, ipinanganak ang plano ko, isang tahimik, malamig, at kayang wasakin silang dalawa. Pagkatapos marinig ang kumpisal ni Rico, ang buong bahay ay nanatili sa isang hindi kayang tiisin na katahimikan, na parang bawat molekula ng hangin ay humihinga. Ako'y nanatiling nakaupo sa sahig na ang kawalan ng binti ay tumitibok sa multong sakit, habang lahat ay umiiwas tumingin sa akin, dahil alam nilang masisira ng isang tingin ang natitirang normalidad. Umiiyak si Carmela, ngunit hindi dahil sa pagsisisi kundi takot. Si Rico ay may ekspresyon ng taong nasisiyahan sa pagsira ng minamahal ng iba. At si Danilo, ang anak ko, ay parang estranghero na nakulong sa dalawang mundo. Ang tungkulin bilang anak at ang pagkabulag sa asawa. Tiningnan ko siya ng buo ang kaluluwa, umaasang tatakbo siya sa akin, hawakan ng braso, sabihin man lang patawarin mo ako nanay, pero hindi.
Nakatayo siya, maputla, pawisan, na parang iniwan siyang hubad ng katotohanan sa harap ng lahat. May batang takot sa kanyang mga mata. Ang batang nagtatago sa likod ng binti ko kapag may kidlat. Ang batang nangako na alagaan ako kapag matanda na ako. Ngunit ngayon ay isang lalaking nagpahintulot na hamakin ako ng asawa niya, tumawa nang mahulog ako ng walang tungkod, nagduda sa akin ng maraming beses. Danilo, bulong ko ng manipis ang boses. May alam ka ba lumunok siya na umiiwas sa mga mata ko? Nanay, ako, sinabi ni Carmela na naguguluhan ka, nagmamalabis, na parang malapit nang lumabas ang salitang baliw. Nahati sa dalawa ang puso ko, hindi dahil sa pagtataksil ni Carmela, kundi sa kawalan ng pananampalataya ng anak ko, na nagmamalabis ako, nanginginig ang boses ko, na nag-imbento. Pinahid ni Danilo ang buhok ng desperado. Hindi niya sinabi sa akin, kailanman. Tiningnan si Rico ng may galit. Hindi niya sinabi ito. Nagkibit balikat si Rico na parang walang halaga ang usapan. Lagi mong nakikita ang gusto mong makita, sabi niya nang nanunuya. Ginamit niya lang ang pagmamahal mo. Pinisil ni Danilo ang kamao pero hindi sumalakay. Hindi siya kailanman marahas. Well, hindi sa akin, hindi rin kay Carmela. Siya ang marahas sa emosyon, manipulator, may talento sa pagpaparamdam ng guilt sa sinumang humahadlang sa plano niya at ginamit iyon laban sa anak ko mula unang araw. Si Rosa, na nanatili sa tabi ko nang hindi gumagalaw, huminga at nagsalita ng may katatagan ng isang ina, ipinagtatanggol ang tama. Danilo, ginawa ng nanay mo ang lahat para sa'yo. Lahat. Pinalaki ka ng mag-isa, nagtrabaho ng walang tigil, binayaran ang pag-aaral mo, binigyan ng bahay, bubong, pagkain at pagmamahal. At mas naniwala ka sa babaeng bahagya mo lang kilala, kaysa sa taong nagdala sa'yo sa mundo. Ipinikit niya ang mga mata ng nahihiya, ngunit hindi pa rin lumalapit sa akin. Si Carmela, samantala sa kaguluhan, pinunasan ng mabilis ang luha at sumigaw, hindi ako lang ang may kasalanan. Kasama ko si Danilo. Alam niya rin ang pera. Nagkunwari lang na walang nakita. Biglang nagmulat si Danilo. Kasinungalingan yan, sumabog siya. Hindi ako pumirma ng kahit ano. Hindi ka pumirma, sabi ni Rico ng may lason na kalmado, pero pinahintulutan mo. Ang komentaryo ay tumama na parang palakol dahil totoo. Hindi pumirma si Danilo ng papeles o nagmanipula ng account, ngunit ipinikit ang mata ng sabihin ni Carmela na huwag magtanong. Tinalikuran niya ako nang subukan kong ipaliwanag na may mali. Iniwan niya akong mag-isa nang kailangan ko ng kailangan ng suporta. At ang resulta ay ngayon ay hindi kumpleto ako. Hindi lamang sa katawan kundi sa kaluluwa. Anak, sabi ko na sinusubukang manatiling buo. Bakit sa wakas ay tiningnan niya ako at sa mga mata niya ay nakita ko ang tunay na guilt, masakit, malalim. Nanay, basag ang boses niya. Akala ko nagmamalabis ka dahil may sakit ka, dahil mahina ka. Sinabi ni Carmela na kailangan mo ng pahinga, hindi mo kayang magdesisyon, naguguluhan ka sa sakit. Ang salitang inaguguluhan ay tumagos na parang malamig na kutsilyo. At naniwala ka sa kanya, tanong ko ng basag ang boses. Yumuko si Danilo. Tumawa ng nerbiyos si Carmela. Huwag kang magkunwari ngayon, Danilo. Gusto mo rin ang pera. Gusto mo ring umalis ang nanay mo sa bahay para sa amin. Kumunot ang noo ni Rosa. Ang bahay, tanong niya nang hindi makapaniwala. Gusto ninyong palayasin siya sa sariling bahay, umiling si Danilo, naiinis. Hindi ko sinabi yon. Hinanap ko ang mga salita. Gusto ko lang ng kapayapaan. Naging masiksik ang katahimikan at bigla kong naintindihan ang isang bagay na nakakagiba, na mas lumubog sa akin kaysa sa anumang kumpisal. Ang anak ko ay hindi na siya. Hindi na ang lalaking aking pinalaki. Hindi na ang batang yumayakap sa akin kapag takot. Naimpluwensya, nalaso ng taon-taong manipulasyon ni Carmela. Pumasok siya sa pamilya ko bilang tahimik na anino at unti-unting ninakaw ang liwanag niya. Danilo, sabi ko ng matatag pero malungkot. Ikaw ang nagpahintulot na pumasok si Rico habang nasa ospital ako. Biglang nag-angat siya ng ulo. Ano hindi ko? Tiningnan si Carmela. Sabihin mo na kasinungalingan yan. Sabihin mo, Carmela. Ngunit nanahimik siya. Ang katahimikang iyon ay nagkumpirma ng lahat. Lumapit si Rico kay Danilo na parang nasisiyahan sa pagbagsak niya. Hindi niya pwedeng papasukin ng walang pahintulot mo, pare. Ang susi na binigay mo ang nagdala sa kanya dito.
Inilagay ni Danilo ang mga kamay sa mukha, sumigaw ng mahina at lumuhod sa harap ko. Nanay, patawarin mo ako, please. Mali ako. Mali na mali. Tiningnan ko siya ng tahimik na luha. Minahal ko siya. Ngunit ang huli niyang pagsisisi ay hindi binubura ang katotohanang ang kahinaan niya ay nagkakahalaga ng aking binti. Si Rosa ang nagsalita para sa akin ng matatag. Danilo, ang sorry ay hindi sapat. At alam kong tama siya. Pinunasan ko ang luha, huminga ng malalim at sa unang pagkakataon mula sa aksidente ay naramdaman ko ang lakas na lumalago sa loob ko. Isang malamig, mabagal, tahimik na lakas. Ang lakas ng isang babaeng pinagtaksilan na malapit ng maghiganti. Napansin ko si Rosa na balisa, tumitingin sa pinto bawat ilang segundo, parang natatakot na bumalik si Rico o tumakas si Carmela. Ako'y nanatiling nakaupo, humihinga ng mahina, sinusubukang huwag magbagsak. Si Danilo ay nanatiling nakaluhod sa harap ko, umiiyak nang hindi ko siya nakitang umiiyak mula 8 taong gulang. At si Carmela, pinipisil ang ngipin na sinusubukang ayusin ang mukha, ngunit ang katotohanan ay nasa mesa na. Walang maskara na makakapagligtas sa kanya. Maria, sabi ni Rosa ng mahina pero matatag. Hindi pa tapos ang lahat ng nakita ko noong araw ng aksidente mo. Nanginig ang mga daliri ko sa armrest. Nag-angat si Carmela ng desperado. Huwag sabihin pa. Pero wala nang takot si Rosa. May nasira na rin sa loob niya. Noong araw na yon, patuloy niya, pagkatapos mong lumabas na may bag papuntang bangko, nakita ko si Carmela na lumabas sa pasyo. Mukhang nerbiyos, parang nagbabantay na walang makakita. Sinuri ang telepono ng maraming beses, naglalakad sa magkabilang dako. Pagkatapos ay kinuha ang kahon ng kasangkapan. Nagulat si Danilo. Anong kahon ang pulang iyon? Tumango si Rosa. Binuksan niya sa harap mismo ng barandilya ng hagdan. Parang tumigil ang mundo. Nakita mo bang hinawakan niya ang barandilya? Tanong ko nang basag ang boses. Hindi lang hinawakan, sagot ni Rosa. Nakita ko siyang binubuksan ang mga tornilyo isa-isa. Inilagay sa bulsa. Hindi ko naintindihan kung ano ang ginagawa. Hanggang marinig ko ang sigaw mo. Naging manipis na sinulid ang paghinga ko na halos hindi na nakakapit sa buhay. Pero hindi pa tapos yon, dagdag ni Rosa. Mamaya, nang umalis na ang ambulansya, lumabas ulit siya sa pasyo at naroon siya. Siya, bulong ko. Si Rico, sabi ni Rosa na puno ng galit ang mga mata. Binigyan siya ni Carmela ng sobre. Binuksan niya sa harap niya. Nakabilang ako ng 3 bundle ng pera. Isang nakamamatay na katahimikan ang bumalot sa sala. Nakatitig si Carmela sa sahig na parang gusto siyang lamunin. Tumayo si Danilo ng may galit. Kasinungalingan yan. Dapat kasinungalingan, Carmela. Umiling siya, hindi dahil inosente, kundi walang masasabi para iwasan ang katotohanan. Ako'y kailangan ng pera. Utal niya. Para saan, tanong ko na may buhol sa lalamunan. Para sa utang, bulong niya. Anong utang, tanong ni Danilo? Kinagat ni Carmela ang labi na nanginginig. Si Rico, pinipilit ako. May utang ako sa kanya bago pa ako ikasal sayo. Sinabi niyang kung hindi ko babayaran, sisiraan niya ang buhay natin. Kailangan naming gumawa ng pagkakataon. Iyon ang sinabi niya. Gumawa ng pagkakataon. Ulit ko nang hindi makapaniwala. Ang pagputol ng binti ko ay pagkakataon. Nagsimulang umiyak ng malakas si Carmela, parang biglang naintindihan ang laki ng ginawa. Ayaw kong mangyari ng ganito, sigaw niya. Kailangan ko lang na huwag mo akong matuklasan sa pera. Hindi ko alam na mabilis na bibigay ang barandilya. Ako itinaas ni Rosa ang kamay ng may galit. Hindi mo alam na bibigay, ulit niya ng may ironya. Binuksan mo ang mga tornilyo. Ano na inasahan mo na may anghel na lalabas at higpitan, ulit parang bangungot si Danilo. Lumayo ng ilang hakbang, halos hindi humihinga. Sabi ni Carmela nang walang buhay ang boses. Ibig sabihin ng tumawa kayo sa nanay ko pagbalik mula ospital, alam mo na ang ginawa mo. Nagsimula siyang maghinagpis. Ayaw kong bumalik siya. Sinabi ni Rico na mas mabuti para sa lahat at hindi niya natapos ang pangungusap, hindi na kailangan. Alam ko na ang ibig sabihin ng katahimikang iyon. Naramdaman ko ang malamig na init sa katawan, imposibleng halo ng sakit at galit. Gusto mo akong patayin, tanong ko nang hindi itinaas ang boses, ngunit may lakas na nagpanginginig sa lahat.
Umiling at tumango ng sabay si Carmela, nakulong sa guilt at takot. Ayaw ko pero wala. Hindi niya mapangatwiran. Walang paraan. Lumapit si Rosa at inilagay ang kamay sa balikat ko. Maria, may isa pa. Bumilis pa ang tibok ng puso ko. Tiningnan si Danilo ng may awa bago magsalita. Kinabukasan ng aksidente, nakita kong lumabas ang anak mo na may maleta. Akala ko papunta sa ospital, pero sa halip ay nakita kong nagkita kay Rico. Naglaki ang mga mata ni Danilo. Ano Rosa, hindi totoo yan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pero hindi nagdalawang isip si Rosa. Nakita kita. Malakas ang usapan. Naglalakad ka, balisa. Binigyan ka ni Rico ng papel, pumirma ka at umalis. Muli na namang nawasak ang kaluluwa ko. Ano nang pinirma mo, Danilo, tanong ko. Umiling siya ng mabilis. Wala namang masama. Isang kasunduan para tulungan kami sa pera. Sinabi ni Carmela na pansamantala para sa utang. Hindi ko alam na bahagi ito. Sinusumpa ko, nanay. Pero hindi na ako makapaniwala sa pangako. May tinanggal ka ba sa akin, tanong ko na takot sa sagot. Lumunok si Danilo. Pinahintulutan ko lang ang pautang sa pangalan ng bahay. Ang bahay. Bulong ko. Hinipoteka nila ang bahay ko. Tinakpan ni Carmela ang mukha at tumango ng bahagya. Muling nawasak ang mundo ko sa pangatlong pagkakataon ng gabi na yon. Hindi lang halos pinatay nila ako, hindi lang ninakaw, hindi lang sinira ang katawan ko, gusto rin nilang sirain ang tahanan ko, ang huling kanlungan, ang lugar kung saan ko binuo ang buhay, pinalaki si Danilo, at iniyakan ang asawa ko. Inilagay ko ang kamay sa puso. Ang sakit ay sobrang lalim na parang walang hangin. Ngunit biglang nagising ang isang bagay sa loob ko, natutulog ng dekada, na ginawang mas malakas, mas matalas, mas hindi mapigilan ng sakit. Pinunasan ko ang luha. Rosa, sabi ko ng bagong boses, mas matatag kaysa dati. Nakita mo ng eksakto kung saan itinago ni Carmela ang mga dokumento na kinuha niya sa bahay ko. Tumango si Rosa, nagulat sa pagbabago ng tono ko. Nakita ko. Umurong si Carmela sa takot. Tumigil umiyak si Danilo at ako'y ngumiti dahil sa unang pagkakataon mula aksidente ay may plano ako. Lahat sa sala ay naghihintay ng reaksyon ko, ngunit hindi ako iiyak o magmamakaawa. Sobrang dami na. Nagdusa ako ng tahimik. Nagtiwala ako. Akala ko balang araw magigising ang anak ko sa ulap na binalot ni Carmela. Ngunit ngayon, pagkatapos makita ang hubad na katotohanan, pagkatapos maintindihan na hindi lang nila ako hinamak kundi sinubukang wasakin, nagiging matigas ang isang bagay sa loob ko. Isang malamig na lakas, iba sa galit, lakas na ipinanganak kapag wala nang mawawala ang isang babae. Rosa, sabi ko ng tono na nagulat pa sa akin. Ipakita mo sa akin kung saan itinago ni Carmela ang mga papeles. Tumalon si Carmela pasulong. Hindi mo pwedeng hawakan ang mga gamit ko. Mga gamit ko. Sagot ko ng nakamamatay na kalmado. Mga gamit na ninakaw mo. Nagbuka ang bibig ni Danilo, ngunit isinara agad. Wala na siyang alam kung sino ang ipagtatanggol. Sa unang pagkakataon ay parang bata kaysa lalaki. Sumandal ako sa tungkod na sinipa ni Carmela kanina. Ang malamig na metal ay nagpaalala kung sino ako ngayon. Isang 67 anyos na babae na kulang ng isang binti, ngunit mas malakas ang puso kaysa kailanman. Dahan-dahang tumayo ako. Halika, Rosa. Sinubukang harangan ni Carmela, ngunit si Rosa ay humarang na parang pader. Hindi mo siya mapipigilan, sabi niya nang may katatagan na hindi ko pa naririnig. Umakyat kami sa ikalawang palapag. Bawat baitang ay mahirap, ngunit nagbibigay din ng lakas. Libo-libong beses ko nang inakyat ang hagdan na yon. Ngayon ay parang deklarasyon ng digmaan. Ginabayan ako ni Rosa patungo sa guest room, na ginawang craft room ni Carmela, bagamat walang nakakita na gumawa siya ng craft. Doon, sabi ni Rosa na tinuturo ang aparador. Inilagay sa ibabang drawer, pagkatapos ay tumakbo kasama si Rico. Lumuhod ako na sinusuportahan ang tungkod. Binuksan ang drawer. Naroon ang mga larawan ko, bank documents, medical records, lumang sulat ng aking namayapang asawa, at sa ilalim, nakatupi sa 4 ang titulo ng bahay ko. Naramdaman ko ang kilabot sa gulugod. Hinipoteka ni Carmela at Danilo ang bahay ko, ang tahanan ko, ang buong buhay ko bilang garantiya para sa utang ng ibang babae.
Kinuha ko ang mga papeles nang nanginginig ang kamay, hindi sa takot, kundi galit. Sapat na ito, bulong ko. Sapat para saan, tanong ni Rosa. Tiningnan ko siya. Umiti ako para mabawi ang lahat. Bumaba kami. Nasa gitna ng sala si Carmela. Nakaupo si Danilo, namumula ang mata. Si Rico ay nakasandal sa pader. Parang nasisiyahan sa bawat segundo. Inilahad ko ang mga dokumento sa harap nila. Narito ang ebidensya. Sabi ko, kayong dalawa ang naghipoteka ng bahay ko. Kayong dalawa ang nagnakaw ng mga gamit ko. Kayong dalawa ang sumira ng bahagi ng buhay ko. Mabilis na tumayo si Danilo. Nanay, hindi ko alam na bahay pala. Sinabi ni Carmela na maliit na pautang. Hindi ko alam. Tiningnan ko siya ng may kalungkutan at awa. Alam mo, sagot ko ng kalmado. Marahil hindi ang detalye, ngunit alam mong may ginagawa siyang manipulasyon. Alam mo bang hindi ako baliw, alam mo bang may nangyayari, at mas maganda sa'yo na huwag makita, ipinikit niya ang mga mata na nawasak. Tumawa si Rico. Ano nang gagawin mo, pupunta sa pulis? Lagda ng anak mo. Ikaw mismo ang mapapahamak. Pero hindi na ako ang babaeng ino-underestimate nila. Alam niyo ba, sabi ko ng kalmado na nagpabalisa sa lahat. Bago magpatuloy, sabihin niyo sa comments kung ano ang tingin niyo sa kwentong ito at ano ang gagawin niyo sa lugar ko. Huwag kayong aalis dahil ang susunod ay magpapakilabutan sa inyo. Huminga ako ng malalim, nararamdaman na bumabalik sa lugar ang bawat selula. Ano nang gagawin ko ulit ko? Isang bagay na hindi niyo inaasahan. Umurong si Carmela. Maria, hindi mo ba, pinutol ko? Ilalantad ko kayo. Ikaw, Rico, at ikaw, Danilo. Ako, tanong ng anak ko ng mahina. Sagot ko, hindi dahil pinakamalas ka, kundi pinakamahina. At ang kahinaan mo ang nagpahintulot na wasakin ng babaeng ito ang sariling nanay mo. Lumuhod si Danilo. Nanginginig si Carmela. Pinisil ni Rico ang kamao. May kapitbahay akong saksi. Tinuro ko si Rosa. May mga dokumento ako. At may mas malakas pa kaysa pulis. Ano, tanong ni Rico na unang beses na nerbiyos. Ang katotohanan, sabi ko habang tinitingnan siya sa mata. Ang katotohanan mula sa isang babaeng sinubukang patayin at ino-underestimate. Tumango ng malakas si Rosa. Sasaksi ako sa anumang kailangan. Hindi ko papayagang hindi maparusahan ito. Lumapit si Rico na sinusubukang kunin ang kontrol, ngunit pinigilan ko sa isang kilos. Alam mo ba ang pinakamalaking problema mo, Rico, tanong ko? Naakala mo magpapasalamat ako dahil buhay pa ako pero hindi ako galit. At ang isang galit, nasaktan, at walang mawawala na babae ay ang pinakamapanganib na tao. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa sala. Hindi ako mag-isa pupunta sa pulis, sabi ko. Kasama ang mga saksi, ebidensya at abogado, at kayong dalawa ay haharap sa mga parusa. Nagsimulang umiyak si Carmela. Please, huwag, Maria. Huwag mo akong wasakin. Maaari akong magbago. Magbago, ginawa mo na, sagot ko ng matatag. Ikaw muna ang sumira sa akin. Umiiyak si Danilo na parang bata. Nanay, patawarin mo ako. Iyon ay hindi sapat, bulong ko. Hindi, sa pagkakataong ito ay tinalikuran ko silang lahat. At sa sandaling iyon, alam ko na ang paghihiganti ay hindi magiging bugso ng galit, kundi isang perpektong kalkuladong gawain. Natulog ako ng 2 oras lang ng gabing iyon. Ang multong sakit sa amputadong binti ay tumitibok na parang may sariling puso, ngunit mas madaling tiisin kaysa sa nasa kaluluwa. Bumangon ako bago sumikat ang araw, napakabagal, sumusuporta sa tungkod. Ayaw kong gisingin si Rosa na nagpumilit matulog sa tabi ko dahil sa takot na bumalik si Rico. Tahimik na tahimik ang bahay, masyadong tahimik para sa lugar na ilang oras lang ang nakalipas ay nawasak ang maraming katotohanan. Pumasok ako sa banyo at tiningnan ang sarili sa salamin. Ang refleksyon ay hindi ng mahinang babae o natalo, kundi ng taong nilibing ang sakit at ngayon ay nananatili ang determinasyon. Lagi kong akala na ang lakas ay mula sa kalmado, pero hindi. Ang tunay na lakas ay ipinanganak kapag wala ng ibang pagpipilian. Alam ko ng eksakto ang dapat gawin. Hindi ko pwedeng basta pumunta sa pulis nang hindi inihahanda ang bawat detalye. May koneksyon si Rico, impluwensya, bihasang kasinungalingan. Si Carmela ay eksperto sa manipulasyon. At si Danilo, well, maaaring baguhin niya ang kwento kapag muli siyang naimpluwensya.
Kung mananalo ako sa laban na ito, ang estratehiya ko ay hindi emosyon, kundi talino, katumpakan, at ang kalmado ng taong nawalan na ng lahat at hindi natatakot mawalan pa ng kaunti. Nang 7 ng umaga, nagising si Rosa. Natagpuan niya ako sa mesa ng kusina, napapaligiran ng mga dokumento, folder at notebook na ilang oras ko nang sinusulat. Maria, nagising ka ng mag-isa, tanong niya na nag-aalala. Matagal na akong gising, sagot ko habang nag-aayos ng papeles. Ngayon nagsisimula tayo. Nagsisimula, ano, tiningnan ko siya ng diretsyo. Ang plano ko. Umupo si Rosa sa harap ko, nag-krus ng braso at huminga ng malalim. Nandito ako para tulungan ka, sabi niya. Hindi kita iiwan dito. Pagkatapos ng nakita ko, hindi ko kayang mabuhay kung iwan kita. Hinawakan ko ang kamay niya ng taos puso. Salamat, Rosa. Mas pamilya ka kaysa sa dapat sana. Umiti siya ng malungkot. Ano nang kailangan kong gawin, binigay ko sa kanya ang papel na may 5 hakbang. Ito, binasa niya ng tahimik. Mangolekta ng pisikal na ebidensya, litrato ng hagdan at barandilya, mga tornilyo, talaan ng tawag. Makipag-ugnayan sa abogado ng asawa ko, isang tapat na tao na tumulong sa amin. Hanapin ang bank movements ni Carmela sa account ko bago ang aksidente. Makipag-usat sa doktor tungkol sa pagkahulog at kakaibang pangyayari. Kumuha ng kopya ng security camera ng kapitbahay na nakaturo sa harap ng bahay namin. Nag-angat si Rosa ng nagulat. Maria, marami ito. Sigurado ka bang kaya mo na suot ko na ang pinakamasama, sagot ko. Oras na para sila ang sumuot sa darating. Habang sinusuri ni Rosa ang bawat punto, ako'y pumunta sa sala. Natutulog pa si Carmela at Danilo sa guest room, pagod, nalilito at malamang takot sa hinaharap. Naisip kong gisingin sila at palayasin agad, pero hindi pa. May bahagi sa akin na gusto nilang maramdaman ang bigat ng ginawa, ang lamig ng pag-alam na mawawasak ang lahat sa ulo nila. Bumalik ako sa mesa na may bagong ideya. Rosa, sabi ko, naalala mo ba nang nabanggit mo na nakita mong nagkita si Danilo at Rico pagkatapos ng aksidente ko? Sagot niya. Nagdidilig ako ng halaman, nakita ko ng malinaw. Sasaksi ka ba sa harap ng hukom? Tumayo ng tuwid si Rosa. Sasaksi ako sa sinuman. Wala akong pakialam kung mapanganib si Rico. Hindi ko papayagang wasakin ng 2 daga ang isang mabuting babae tulad mo. Puno ng luha ang mga mata ko. Salamat talaga. Tumayo si Rosa, kinuha ang bag at handa nang lumabas. Sisimulan ko ang punto numero 5. Kakausapin ko ang kapitbahay sa sulok. Nagkakabit siya ng kamera sa buong baryo. Siguradong may recording. Tumango ako habang siya ay lumalabas. Nang isara niya ang pinto, kinuha ko ang titulo ng bahay at inilagay sa secure folder. Pagkatapos ay tinawagan ko ang abogado ni Julio, ang tanging taong mapagkakatiwalaan ko pa. Hello, sagot ng isang garalgal na boses, bagong gising. Magandang umaga, Ernesto. Sabi ko, ako si Maria. Kailangan kitang makita ngayon. Urgent, buhay o kamatayan. Hindi nagtanong si Ernesto. 10:00 ng umaga sa opisina ko. Binaba ko. Habang inihahanda ang bag na may mga papeles, narinig ko ang mga yabag sa likod. Lumitaw si Danilo sa pintuan na namamaga ang mukha sa iyak. Hindi siya nagsasalita, tinitingnan lang ako na naghihintay ng senyales, yakap, pagkakataon para ayusin ang hindi na maayos. Tiningnan ko rin siya ng tahimik. Nanay, bulong niya sa wakas. Hindi ko alam ang sasabihin. Nawawala ako. Kaya makinig ka, sagot ko ng hindi matigas pero hindi rin malambot. Alam kong hindi ka halimaw, Danilo, pero duwag ka at ang duwag mo ay halos pumatay sa akin. Ipinikit niya ang mga mata sa sakit. Gusto kitang tulungan. Pakiusap, tutulungan mo ako kapag ipinakita ko sa iyo ang katotohanan, sabi ko. Hindi bago o pagkatapos. Lumulok si Danilo ngunit tumango. Gagawin ko, bulong niya. At si Carmela, tanong ko. Naging tense siya. Natutulog o nagkukunwaring natutulog? Mabuti, sabi ko. Kailangan mong ilayo siya ngayon. Gawin mo ang gusto mo. Dalhin mo sa bahay ng nanay niya, sa park, kahit saan, pero ayaw kong makita siya. Yumuko si Danilo. Gagawin ko. Pumunta ako sa kwarto ko. Isinuot ko ang pinakamagandang damit at inayos ang bagong prosthesis na masakit pa rin, ngunit kailangan para ipakita sa mundo na nananatili akong nakatayo.
Habang inaayos ang strap, tiningnan ko ang sarili sa salamin. Hindi na ako ang babaeng hinamak sa simula. Hindi na ang walang kakayahan na matanda, hindi biktima, kundi mas malakas, isang bagay na hindi nila naisip. Isang babae sa digmaan at alam ko kung sino ang unang wasakin. Si Ernesto, ang abogado ng namayapang asawa ko, ay tinanggap ako ng bukas ang mga mata sa pag-aalala nang pumasok ako sa opisina. Nakita niya akong naglalakad na may prosthesis, sumusuporta sa tungkod, may di makita na bigat na alam niya pero hindi pa. Hindi ako nakatulog at halata. May dark circles at katatagan sa postura na ipinanganak lamang kapag nawasak ang kaluluwa pero hindi sumuko. Maria, sabi niya habang nag-aalok ng upuan. Ano nang nangyari? Inilagay ko ang folder sa mesa niya. Lahat, sagot ko at nang walang luha, walang nanginginig, walang paglihis, sinabi ko ang bawat detalye. Ang manipulasyon, pagnanakaw, pagtataksil ni Carmela, lagda ni Danilo, presensya ni Rico, ang binuksang barandilya, mga tornilyo, sobre ng pera, pagkikita sa likod ng bahay. Ang balak na hindi na ako babalik ng buhay mula ospital at ang emosyonal na impyerno pagkatapos. Nakinig si Ernesto ng walang abala. Nang matapos ako ay naglabas siya ng mahabang buntong hininga na mapait. Maria, grabe ito. Kriminal, sosyal, pantao. Lahat ay chain ng mga krimen. Kinuha niya ang mga papeles ng maingat. Si Carmela ay maaaring kasuhan ng attempted murder. Si Rico naman walang duda pero may mas sensitibo pa. Si Danilo, di ba tanong ko na may buhol sa lalamunan? Tumango ng dahan-dahan si Ernesto. Hindi ko siya mapagtatanggol sa pinirmahan niya pero maipapaliwanag ko ang impluensya, manipulasyon, emosyonal na kahinaan. Dinala siya ng asawa sa landas na hindi niya nalaman. Yumuko ako. Masakit. Pero totoo, siya rin ang nabigo ako, bulong ko. Yumuko ang abogado. Maria, pakinggan mo ako. Hindi ka pwedeng sumama sa kanila o hayaang wasakin kanila. Nandito ka dahil gusto mo ng hustisya, hindi paghihiganti. Hindi niya alam kung gaano siya mali. Dahil gusto ko ang pareho, hustisya at paghihiganti. Gusto kong mabawi ang bahay ko, sabi ko ng matatag. At gusto kong hindi mansahan ang pangalan ng asawa ko dahil sa dalawang manloloko. Binuksan ni Ernesto ang isang dokumento na kinuha ni Carmela. Ang hindi mo alam, Maria, sabi niya, ay inilagay ng asawa mo sa proteksyon ang ari-arian. Hindi lubos sa pangalan mo, hindi rin kay Danilo. Nakarehistro ito sa isang bihirang modalidad na usufructo vitalicio. Naguluhan ako. Ibig sabihin, paliwanag niya, kahit pumirma si Danilo, kahit manipulahin ni Carmela, kahit subukang hipotekahan, hindi pwedeng ibenta o gamitin bilang garantiya ng walang personal na lagda mo. At syempre, hindi ka pumirma. Parang sariwang hangin sa apoy ang ginhawa. Kaya legal pa rin sa akin ang bahay at hindi nila ito mahahawakan. Puno ng luha ang mga mata ko, ngunit hindi sakit ngayon. Unang tagumpay sa mga linggo. Salamat, Ernesto. Nagbibigay ito ng lakas. Marami. Huwag munang magdiwang, babala niya ng seryoso. Kung kasali si Rico, hindi siya mananatiling walang ginagawa. Alam niyang gumalaw sa anino. Mapanganib. At ayaw kong isipin na pumasok siya sa bahay mo nang walang pahintulot. May malaking panganib. Alam ko, sagot ko. At kaya gusto kitang tulungan na ibagsak siya. Kumunot si Ernesto. Maria, may record ang taong ito. May mas maganda ako, sagot ko. May ebidensya ako. May mga saksi. May lahat ng akala niyang hindi makikita sa isang pilay na matanda. Ngumiti ang abogado ng may paghanga. Lagi kong alam na matatag ka, pero iba ito. Humina ako ng malalim. Ernesto, maaari ba tumango siya? Maaari. Kinuha ang briefcase. Ihahanda ko ang formal na reklamo na may proteksyon. Hindi ka mag-isa. Lumabas ako ng opisina na may kakaibang pakiramdam. Ginhawa na may apoy sa loob, apoy na hindi mapapatay, apoy na malapit nang ubusin ang mga nanakit sa akin. Nang balik ako sa bahay, naghihintay si Rosa sa pinto na may makapal na folder at ngiti ng tagumpay. Nakuha ko, sabi niya ng matagumpay. Ano yan? Mga recording ng kamera ng kapitbahay. Sama-sama kaming pumasok sa sala. Inilagay ko ang tungkod sa sofa at naupo. I-connect ni Rosa ang laptop sa RI, pinatugtog ang unang video. Sa screen, si Carmela na lumalabas sa bahay ko noong araw ng aksidente, tumitingin sa magkabilang gilid na halatang nerbiyos.
Pagkatapos, si Rico na pumasok sa likod na parang sa kanya ang bahay. Maraming clip, sila'y nag-uusap sa pasyo, nagpapalitan ng sobre, si Carmela na naglalagay ng tornilyo sa bulsa, visual proof ng lahat ng sinabi ni Rosa. May higit pa, sabi ni Rosa habang nilalaktawan. Noon ko nakita, ang nagwasak at nagpalakas sa akin. Isang oras pagkatapos ng aksidente, naroon si Danilo na nag-uusap kay Rico, tumatanggap ng papel, pumipirma at nagbibigay ng isang bagay. Naramdaman kong muli na nawasak ang puso ko ng bahagya, ngunit hindi nawala ang kalmado. Rosa, maaari mo bang ipadala sa akin ang mga kopya, nasa email mo na, pendrive at cloud, sagot niya. Wala itong mawawala. Sinusumpa ko. Pinisil ko ang kamay niya nang may pasasalamat. Isa kang anghel, sabi ko. Ang anghel na ipinadala ng Diyos dahil wala na akong lakas na lumaban ng mag-isa. Ngumiti siya at pinunasan ng luha. Maria, walang makakawasak sayo. 4:00 ng hapon, bumalik si Danilo ng mag-isa. Si Carmela, ayon sa kanya, ay nasa bahay ng nanay niya ng ilang araw. Gusto kong maniwala, ngunit hindi na ako nagtitiwala sa kanilang dalawa. Pumasok si Danilo ng dahan-dahan, parang minahan ang bahay. Nanay, pwede ba tayong mag-usap? Tiningnan ko siya ng walang imbitasyon. Umupo siya sa harap ko na pinipisil ang mga kamay. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa kapatawaran, simula niya. Gusto ko lang magpaliwanag. Magpaliwanag ka, sagot ko ng hindi malambot. Lumunok si Danilo. Lagi niyang sinasabi ni Carmela na gusto mong lumayo sa amin, hindi ka nagtitiwala sa kanya, gusto mong ako bumaba ang boses, iwan siya. At naniwala ka sa kanya, tanong ko. Yumuko siya. Gusto kong maniwala. Akala ko pinoprotektahan ko ang kasal ko. Tumawa ako ng walang tuwa. Pinrotektahan mo ang peke, Danilo. At kapalit, halos mapatay ako. Nagsimulang umiyak muli si Danilo. Alam ko, nanay. Basag ang boses niya. At hindi ko alam kung paano ayusin. Tiningnan ko siya ng matagal. Naawa ako sa kanya. Hindi kay Carmela, hindi kay Rico, kundi sa anak na nawalan ng kalooban dahil sa manipulator na babae. Mahinang anak, ngunit anak ko pa rin. Danilo, sabi ko ng matatag, pakinggan mo ito ng mabuti. Hindi kita kinamumuhian, ngunit hindi pa ako nagtitiwala sa'yo. Hindi pa. Tumango siya ng masakit. Susunod ako sa sinabi mo, bulong niya. Maganda. Dahil hindi ka na ang tagapagtanggol ng bahay na ito. Ako na. Nagpaus ako at gusto kong nandito ka kapag bumagsak ang mga nagpahulog sa'yo. Nagulat na nag-angat si Danilo ng tingin. Gusto mo akong tulungan hindi dahil sa pagmamahal, sagot ko, kundi responsibilidad, sa pinirmahan mo, sa pinayagan mo. Tumango siya, matatag sa unang pagkakataon sa mga linggo. Kasama kita. 7:00 ng gabi, bumalik si Rico. Hindi kumatok, hindi tumawag. Diretsong pumasok, parang naniniwala pa rin siyang makakatakot sa akin. Nasaan si Carmela, tanong niya. Kailangan kong kausapin siya. Nakaupo ako sa paborito kong upuan, tuwid, ang folder ng ebidensya sa hita. Wala siya. Sagot ko ng kalmado. Kumunot si Rico. Sabihin mo lumabas siya. Wala akong oras para sa laro. Wala siya, ulit ko. Pero may mas maganda ako para sa'yo. Tinuro ko ang mesa. Naroon ang pen drive na may mga recording. Tiningnan ito ni Rico nang hindi naiintindihan. At ito, ang katapusan mo, sabi ko. Sa sandaling iyon, lumabas si Danilo na may telepono. Papunta na ang pulis. Humarap si Rico sa kanya. Anong ginawa mo, tanga ang tama, sagot ni Danilo na nanginginig pero matatag. Lumapit si Rico sa akin. Akala mo pipigilan ako ng lumang recording, mawawala ko lahat. Umiti ako. Lahat. Naipadala na sa abogado ko, 3 kapitbahay, secure cloud at mga contact na hindi mo kilala. Hindi mo mapipigilan ang nagsimula na. Pinisil ni Rico ang ngipin. Walang kwentang matanda. Dahan-dahang tumayo ako na may tungkod, lumapit sa kanya at tiningnan siya sa mata nang walang takot. May isang binti lang ako, Rico, sabi ko. Pero wala kang kaluluwa at iyon ang nagpapahina sa'yo kaysa sa anumang amputasyon. Itinaas niya ang kamay na galit, ngunit bago niya ako mahawakan, puno ng sirena ang kalye. Kumatok ang pulis sa pinto. Binuksan ni Danilo. Nandoon siya, sabi niya na tinuturo si Rico. Sinubukang patayin ang nanay ko.
Sinubukang tumakbo si Rico, hindi nakarating sa pinto. 2 pulis ang humawak, ginapos, hinila palabas. Bago lumabas ay humarap sa akin. Hindi pa tapos ito. Tumango ako. Na, sagot ko. Matatapos sa kulungan. Isinara ang pinto sa likod niya at alam ko sa sandaling iyon na nagsimula ang paghihiganti ko at ang huling kabanata ang pinakamalakas. Nang isara ang pinto pagkatapos ni Rico at mawala ang kanyang anino sa gabi kasama ang pulis, naramdaman ko ang isang bagay na akala ko'y nawala na magpakailanman. Hangin, magaan, dalisay, napuno ang baga ko at nagpaalala na buhay pa ako. Hindi kumpleto sa katawan, hindi buo sa emosyon, ngunit buhay at gising. Talagang gising. Dahan-dahang isinara ni Danilo ang pinto, parang hindi makapaniwala. Nanatili siyang nakasandal, mga kamay sa frame, malalim ang paghinga, nanginginig. Tiningnan ko siya mula sa upuan. Si Rosa ay sa tabi ko, nakatitig sa pasilyo, parang takot na babagsak ang pinto ni Rico kahit nagapos na. Nanay, bulong ni Danilo nang hindi itinaas ang ulo. Patawarin mo ako sa lahat. Hindi ko alam kung paano kita titigan. Hindi agad ako sumagot. Tiningnan ko siya ng tahimik, pinadarama ang bigat ng guilt niya, hindi bilang parusa kundi kinakailangang katotohanan. Isang katahimikan na naglilinis, nag-uutos na harapin ang ginawa, pinayagan, at binabaliwala. Sa wakas ay nagsalita ako. Huwag maghanap ng kapatawaran ngayong gabi, sabi ko ng kalmado. Maghanap ng pag-unawa. Nag-angat siya ng tingin na puno ng luha. Hinawakan ni Rosa ang kamay ko nang walang salita. Unawain ano, nanay, tanong ni Danilo nang basag ang boses. Napinayagan ko siyang wasakin ka, na sobrang hina ko na hindi ko nakita ang nangyayari. Dahan-dahang tumayo ako, sumusuporta sa tungkod. Unawain, patuloy ko, na ang kapatawaran ay hindi regalo, kundi resulta, at malayo pa tayo roon. Tumango si Danilo, lumulunok na parang tumatanggap ng matigas na katotohanan. Pero hayaan mo akong tulungan ka ngayon, sabi niya. Gusto kong ayusin ang nagawa ko. Gagawin mo ba, sagot ko. Pero hindi para sa akin, para sa iyo, dahil kailangan mong mabuo muli kung gusto mong maging lalaki, at hindi anino ng mga pagkakamali ni Carmela. Yumuko siya nang nahihiya. Noon nagsalita si Rosa. Maria. Sa tingin ko dapat magpahinga ka. Tingnan mo ang oras. Kailangan ng katawan mo. Tumango ako. Pero bago gumalaw, may nagsabi sa loob ko na hindi pa tapos. Ang kaso ni Rico ay sumusulong, ngunit kulang ang isang piraso. Si Carmela. Kinabukasan, pagkatapos ng panaginip na paulit-ulit na naputol ng multong sakit at alaala na parang kutsilyo, bumangon ako nang may malinaw na layunin. Natulog si Rosa sa upuan at si Danilo sa dating silid nila ni Carmela, nang makita niyang gumalaw ako ay lumapit. Nanay, gusto mo ba ng almusal? Hindi, sagot ko. Gusto kong kausapin si Carmela. Namutla si Danilo. Sa tingin ko ayaw niyang pumunta. Wala siyang choice, sagot ko ng lamig na nagulat pa sa akin. Mag-text ka, sabihin mong pumunta siya, urgent. Sumunod si Danilo nang walang reklamo. Pumunta ako sa banyo, inayos ang buhok, nagbihis ng malinis at tiningnan ang sarili sa salamin. Narito ako, ang hindi kumpletong babae, ang pinagtaksilang babae, ang nasaktang babae. Ngunit may higit pa sa tingin na yon, tahimik, mabangis, halos mapanganib na determinasyon. Iyon ang ekspresyon ng taong hindi na natatakot mawalan dahil sobra na ang nawala. Naghanda ako ng tsaa habang naghihintay. Pumasok si Rosa sa kusina, antok pa pero alerto. Okay ba lahat, tanong niya? Malapit na. Sagot ko habang hinahalo ang tsaa. Malapit na, dumating si Carmela 1 oras pagkatapos, naglalakad na parang mabubuksan ang lupa sa ilalim niya. Pumasok nang hindi nag-angat ng tingin. Nanginginig ang mga kamay niya. Si Danilo ay sa tabi ng pinto, matigas na parang hindi sigurado na gwardya. Nanatili si Rosa sa tabi ko, matatag gaya lagi. Sa wakas ay nag-angat si Carmela ng tingin, nawala, maputla, mahina ang mukha. Sandali ay nakita ko ang babaeng nakilala ko noong ipakilala ni Danilo sa akin. Nerbiyos, matamis, magalang, o ganoon ang dating. Ngunit alam ko na ang katotohanan. Ang katamisan ay palabas, ang nerbiyos ay manipulasyon, ang kahinaan ay sandata. Maria, bulong niya, huwag muna magsalita, sabi ko na itinaas ang kamay. Umupo ka. Sumunod si Carmela na parang militar na utos. Bakit mo ako pinatawag, tanong niya sa wakas ng basag ang boses. Dahil may kailangan tayong tapusin, sagot ko.
Tiningnan niya si Danilo na naghahanap ng suporta, ngunit hindi gumalaw siya. Ang katahimikan niya ang nagkumpirma na wala na siya sa panig nito. Carmela, sabi ko ng kalmado na nagpapalamig sa hangin. Hindi na bilang manugang, bilang biktima at babae. Nagpaos ako. Bakit mo ginawa? Pinisil niya ang mga kamay. Hindi ko alam. Ayaw ko. Nawala sa kontrol. Hindi iyon sagot. Pinutol ko. Sabihin mo ng malinaw. Huminga ng malalim siya. Maraming utang. Bago ikasal. Tinakot ako ni Rico. Gusto kong kasama si Danilo pero akala ko kapag natuklasan mo, kamumuhian mo ako at mawawala ang lahat. At noon ay hinayaan ko siyang dalhin ako sa presyon niya, sa paraan niya ng pagkumbinsi. Alam kong walang kapatawaran pero hindi ko gustong mamatay ka. Naglabas si Rosa ng hininga na galit. Binuksan mo ang barandilya, Carmela. Ano na inasahan mo? Nagasgas lang ipinikit ni Carmela ang mga mata, umiyak, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi guilt ang nakita ko. Takot. Takot sa darating. Carmela. Patuloy ko. Hindi kita pinatawag para marinig ang iyak mo. Pinatawag kita para malaman mo ng eksakto ang mangyayari. Nag-angat siya ng takot na takot. Maria, please, pero huli na. Naibigay ko na ang ebidensya sa pulis, sabi ko, sa abogado ko, sa mga kapitbahay. At malapit nang magbukas ang investigasyon para sa attempted murder. Bumagsak siya pasulong na umiiyak ng walang kontrol. Hindi, please, hindi ako pwedeng makulong, please. Tiningnan ko siya at walang lungkot o pagsisisi. Hustisya ang naramdaman ko. Nang mahulog ako, sabi ko ng mahina pero matatag, akala mo walang makakapansin. Akala mo ako'y matandang sagabal sa buhay mo. Akala mo wala akong halaga. At tingnan natin kung nasaan tayo. Tinakpan ni Carmela ang mukha. Sorry talaga. Kawawa naman, sagot ko. Ang kapatawaran ay hindi makakapagligtas sa iyo ngayon. Noon nagsalita si Danilo sa unang pagkakataon. Carmela, sinungalingan mo kaming dalawa, ang nanay ko at ako, at halos wasakin mo kami. Humarap siya sa kanya ng desperado. Danilo, please, mahal mo ako. Mahal ko ang babaeng hindi umiiral, sagot niya ng katigasan na hindi ko pa naririnig. At ngayon, magsasaksi ako laban sa iyo. Naglabas si Carmela ng sakit na hiyaw. Hindi, please. Tumayo ako. May maliit na tunog ang tungkod sa sahig. Carmela, sabi ko habang direktang tinitingnan siya. Ito ay hindi paghihiganti, ito ay hustisya. Tiningnan niya ako ng puno ng takot, naintindihan na nawasak na ang mundo niya. Wasakin ka rin ito, bulong niya, kapag naglitis si Danilo, kapag lumabas ang lahat, kapag sinabi nila na ikaw nakaligtas ako sa pagkawala ng binti. Pinutol ko. Makakaligtas din ako rito. Tumango si Rosa ng may pagmamalaki. At hindi siya mag-isa. Lumapit si Danilo at hinawakan ng maingat ang kamay ko. Nanay, nandito ako sa tabi mo, anuman ang mangyari. Tiningnan ko siya ng walang ngiti, ngunit may kapayapaan. Sana, sagot ko. Nang hapon na yon, pagkatapos umalis si Carmela na umiiyak, alam na malapit na siyang tawagin ng pulis, naupo ako sa paborito kong upuan. Naghanda ng tsaa si Rosa. Nanatiling tahimik si Danilo, pinoproseso ang bagyo sa loob. Ipinikit ko ang mga mata at hinayaan ang puso ko, sa unang pagkakataon sa mga linggo, magpahinga ng bahagya. May hustisya na darating, may katotohanang nailantad, may anak na sinusubukang mabuo muli, may babae, ako, na muling nabuhay mula sa pinakamalalim na sakit. Hindi conventional happy ending, ngunit makatarungan. At minsan iyon lang ang kailangan ng isang babae upang muling huminga. Ngayon, ilang linggo pagkatapos lumabas ang lahat, ang bahay ko ay muli na namang parang sa akin. Wala nang dayuhang yabag, walang boses na nananakit, walang tingin na nagpaparamdam na pabigat. Ang katahimikan na dati sumasakit, ngayon ay yumayakap ng mahina, parang naintindihan ng mga dingding na kailangan ko ng panahon upang ayusin ang sarili. Si Carmela ay humaharap sa kanyang kaso. Hindi ko alam ang desisyon ng hukom, ngunit hindi na yon sa akin. Ang sa akin ay ang katotohanan ko, ang muling nakuha kong dignidad at ang katiyakan na hindi ako bumalik mula ospital upang tratuhin na sagabal. Bumalik ako upang lumaban at ginawa ko. Dumadalaw araw-araw si Danilo, tumutulong, nagluluto kasama ko, nakikinig sa aking katahimikan at hinahayaan akong umiyak kapag mabigat ang alaala.
Hindi ko pa siya lubusang napatawad, ngunit nakikita ko sa mga mata niya ang tunay na pagsisisi. Marahil balang araw, si Rosa ay nananatiling anghel na ipinadala ng Diyos sa tabi ko. Kung wala siya, ibang ending ang kwentong ito. Ngayon ay pakiramdam ko'y malakas, kumpleto, kahit kulang ng bahagi ng katawan, buhay. Mag-subscribe, i-like at sabihin sa akin kung taga saan ka, ano ang tingin mo sa kwentong ito, at ano ang gagawin mo sa lugar ko.